mangyayari ngayon, at ito nga na ang ini-expect natin, matapos ang Davao Rally, ay dahan-dahan, actually hindi na nga dahan-dahan makikita natin na mapupuno ang mga front pages at mga headlines ng mga mapanirang articles tungkol sa mga Duterte, at hindi lang sila, including mapanirang balita tungkol sa Davao, such as sasabihin nila hindi naman ganun ka-developed ang Davao, at of course narinig na rin natin na in one of these days magkakaroon ng privilege speech o kaya may mag-expose tungkol sa alleged 51 billion na inallocate para sa Davao through the office of Congressman Pulong Duterte in 2020, 2021, and 2022. At pero pansinin ninyo ito yung mahalagang pansinin, lalong-lalo na dyan sa 51 billion. Walang allegation na hindi tama ang paggamit ng pera na ito. Okay, walang allegation na ganun. Parang sinasabi lang nila, wow, 51 billion, grabe. So para sa kanila, just because malaki, mali na. Hindi lang yun, just because malaki, nakuha kasi daw niya dahil tatay niya ay dating Pangulo o at that time Pangulo. Pero ano ang mali doon? Mali ba yung pagkagastos? Wala naman silang pinakita. Wala namang audit ang COA tungkol dito. Bukod pa doon, may mga lumilitaw na ng mga articles saying dapat special audit na itong alleged 51 billion. So anong nakikita natin? May pattern. Ang pattern is lahat ng Duterte allies at saka ang mga Duterte, kasama niya na rin ang probinsya ng ang Davao City. Okay? Lahat yan systematically ay may lalabas na mga mapanirang articles, mapanirang bira sa mainstream media, ay sa traditional media at sa social media. So, hindi lang po ang mga vloggers na identified na tumutulong o nagdi-defend sa dating administrasyon ang target ngayon. So, nag-i-increase, nag-widen, kumbaga, widening the net. So, pero yung ibang mga allegation kasi medyo ridiculous na. Halimbawa, ito ngang umalis na dumalaw daw si Pangulong Duterte at si dating Mayor Inday Sara ngayon ay Vice President na doon kay Pastor Kibuloy at umalis na may dala-dalang mga baril. Ngayon, ito ang isang teorya na nakikita ko. Number one, bakit ito yung ina-allege nila? Mamaya buwagin natin, paklasin natin yung kanilang allegation na yan. Bakit yan ang pinupuntirya sa kanila? Kasi, alam nyo, ang baril madali tanim. Madali magkaroon ng kaso tungkol dyan. Diba? Lalong-lalo na at nandito tayo, so parating na tayo dun sa panahon na mag-i-eleksyon at mababa na ang trust rating or bumababa ang trust rating doon sa administrasyon. Kung sino man ang magiging alay o mga tatakbo under the administration banner ay mamimiligro. So sino na ang pinakamalakas na katunggali nila? Ang pinakamalakas of course are those identified with the previous administration. Diba? So these are expected. What is not expected or what ought to not be done is yung paggamit ng pondo ng gobyerno. Okay lang naman, sanay tayo, may mga namumulitika, mag-i-eleksyon, siraan yan. Usually, ang siraan ay through speeches, ganyan-ganyan. So, alam natin yung kay Kong Pulong, medyo run of the mill pa yung kanilang ordinaryo pa yung paraan ng kanilang paninira. Kasi it doesn't really cost money, it does cost government time, which is also a cost. Pero yung iba dito talagang gumagalaw na sila ng tao, nagpapagalaw sila kung nang sa gayon ay makapanira lang. Lalong-lalo na, panahon ngayon na ang tumataas, hindi lang ang awareness, pero ang disgusto, ang disgust tungkol dito sa People's Initiative at ang iba't ibang mga paraan o aksyon ng mga admin o admin allies para palawakin ang kanilang impluensya, pahabain ang kanilang term, para magkaroon sila ng forever sa kanilang pag-uupo. Lahat ng mga yan involves deception. Okay? Ang pinakamalaking deception ay walang iba kung hindi ang People's Initiative. O, di ba? Bakit? Kasi nahuli na natin na yung di umanong mga conveners nito o yung mga taong nagsusulong nito, ilang beses nang nagsinungaling.
umandar sila without a corporate personality. Nung una, sinabi nila hindi kanila daw yung proyekto na yun, only to be exposed later on sa Senate investigation. Bakit mahalaga yung kanilang pagpupush nitong charter change at bakit kinailangan may deception? Kasi nga, number one, i-echepuero nila yung Senado para wala silang katunggali o walang mag-o-oppose sa kanila. Pangalawa, hindi nila ililimita ang pagbago o pag-amyenda sa ating saligang batas sa economic provisions kung hindi posible, at ito po ay impormasyon na natatanggap natin, na maaaring bigla nilang papalitan ang forma ng ating legislatura at gagawin itong parliamentary form at bicameral. Nang sa gayon, wala nga, mas permanente ang walang oposisyon at maaari pa silang makatuloy-tuloy ng gobyerno o administrasyon nang hindi na kinakailangan ng panibagong eleksyon. O diba? So, hindi lang yun, nililin lang tayo sa paggamit ng mga pondo ng gobyerno tulad ng mga ayuda. Tandaan, record-breaking ang inipon o nilaan nila para sa ayuda, 500 billion, na hindi pa maliwanag kung ano ang mga guidelines dito. Itong ang AKAP ay binigay sa DSWD na hindi nila hinihingi. Wala ito sa National Expenditure Program tulad ng nire-require ng ating saligang batas. Sinasabi ng saligang batas na hindi dapat mas marami o humihigit doon sa NEP ang budget. Pero nilagyan nila biglang by some miracle, nagkaroon ng akap dun sa budget ng DSWD nang walang humihingi nito. At nagkaroon pa ng issue dahil nagsabi ang Office of the Speaker na kailangan muna dumaan sa opisina ng House Speaker bago i-disburse ang mga ito. Bukod pa dyan, mayroon na biglang mga hindi guidelines kasi kailangan ng IRR. Pero may nag-issue ng parang guidelines na naglalaan ng mga up to 5,000 pesos para dun sa mga taong almost poor. Kakaiba yung category na yon. Sino ba ang hindi almost poor sa panahon ngayon? Tumataas ang presyo ng pagkain, tubig, kuryente, internet, transportasyon, housing, and so on. Nalulung tayo, ang mga tao ay halos wala ng oras kung hindi magtrabaho. Just trying to make ends meet. Samantalang nakikita natin ang ating mga kongresista kapag sila ay on break, andun sila sa Paris, andun sila sa Europe, nasa US, nagpapalamig. Samantalang hirap-hirap ng buhay dito. Expect this. Hindi lang iniintay ko nga, sino yung malakas ang loob na kongresista na mag-privilege speech any day now laban dito kay Congressman Duterte at iaatake ang 51 billion di umanong pondo na inirelease sa DPWH through his office. Kahit wala pong issue na nilalabas ang Commission on Audit. Ilang taon na yan? Mayroon ba silang sinasabi? Mayroon ba silang issue tungkol sa korupsyon dito? Hindi. Enough lang. In fact, nung nilabas ang balita na yan at ipinamudmud at pinaseed sa kanilang mga trolls and minions online, walang allegation of corruption. Na sinasabi lang na wow, 51 billion ang natanggap ni Kong Pulong, ng Davao through Kong Pulong. Pero wala silang masabi. At in fact, sinabi pa ni Congressman Saltico na siya mismo nagbunyag ng alleged 51 billion na yan, na wala pa siyang ebidensya. Eto, ilang weeks later, matapos manira ang kanilang mga trolls, saka lang po sila maglalabas ng atake. Ewan ko kung bakit kanina hindi pa ginawa, or the day before, or the day after in-announce ni Congressman ko. The point is, ang tagal at mukhang naghahanap lang talaga sila ng mapapanira. Ito ang maaari kong sabihin na ngayon na hindi masabi noon. From the start of this administration, mayroon na po silang binabantayan, so to speak, na pinaglalaanan talaga nila ng pansin at ng oras ang ilang mga opisyales na konektado sa dating administrasyon. At parati silang nagmo-monitor sa mga activities sa Davao tungkol sa kay Pangulong Duterte, kay dating Pangulong Duterte, at sa mga kaalyado nito. Parati mayroon talaga silang, how do you call this, from the start, mayroon silang plano na
i-marginalize ang mga ito. I-marginalize din ang pangalang Duterte. Matagal na po ito, simula pa po ng pag-umpisa ng administrasyon na ito. Mukhang matindi ang takot nila sa dating Pangulo at sa brand name ng Duterte. Totoo, tunay nga, andyan nga si VP Inday. Pero sa totoo lang, si VP Inday pa yata ang mas napasama dahil andyan siya sa administrasyon and she cannot talk against it. Ganun naman po talaga pag nasa gobyerno ka, mahirap mag-criticize. Nevertheless, alam natin na she opposed certain things at ino-oppose din niya itong People's Initiative. Overtime na po. Nag-umpisa yan na yung mga trolls pa lang ang ginagamit nila at systematically sinisiraan at iniisa-isa ang mga accounts ng mga, defenders ng mga Duterte. Ang masakit niyan, karamihan sa mga nag-vlog para dito sa BBM administration, tumulong sa kanilang kampanya ay simple lang na nagdi-defend kay Pangulong Duterte. It isn't even just about love because aminin na natin na marami talaga nagmamahal sa dating Pangulo. Pero minsan common sense na lang na nasa zona number 1 ng ating Pangulo ang pagpapatayo ng logistic system, pero hanggang ngayon magdadalawang taon na wala pa rin. Well, hindi lang po yun. I am sure that by this time at ang dinig ko ay marami na pong nakamonitor sa kanila. Mga tipong sinasabing national security risk. Uy, di ba? Catch-all phrase yan Oo, yung sa iba, online pa lang ang monitoring. Pero hindi ako magdududa na posibleng mag-escalate yan as the politics gets hotter. Yun ang ayoko dyan. Given na ang mga opisyalis natin sa gobyerno ay political animals, oo, mamumulitika yan. Pero wag naman sanang gumamit ng pera at oras ng gobyerno sa kanilang pamumulitika, lalong-lalo na sa paggamit nila sa pag-o-oppress ng taong bayan at mga dating opisyalis nito. Sabi nila, Lilin, parang martial law na sa ginagawa nila dahil sa kapraningan nila. It's the only way to describe it, really. Praning talaga. And bakit sila mapapraning? Sa totoo lang, if they are beloved by the people, mamiminimize yung kapraningan na yan ang dami talagang ang daming may gustong magprotekta ng taong minamahal, di ba? Yun yung una nating isipin We want you to be safe because we love you. We think that you are an asset to this community, to the community, to the nation. Aware din ang ilan sa mga opisyales ng administrasyon na ito o karamihan sa kanila na mayroon silang, image problem. Maraming hindi nabilib at sinasabing nabudol sa mga campaign promises, sa mga matatamis na pangako ng then candidates sa Unity. Alam nyo, ang pinoproblema ko din dito sa administrasyon na ito, parang walang plano. Suddenly merong ganitong proyekto. Saan po natin ilalagay yung proyekto niyan sa Philippine Development Plan? Nasaan nga ba yung plano na yan? At dinidisseminate nyo ba? Ini-explain nyo ba? Wala, hindi natin alam. Kaya nga maraming kritiko dahil walang nag-i-explain. Posible namang mali-mali tayo, di ba? Pero kung mali tayo, bakit hindi nila tayo sinasagot? Bakit hindi nila sinasabi sa atin na, alam nyo, yung mga kritiko na nagsabing ganito, ito po ang totoo niyan. Ito po ang plano na dapat inilabas nila nung bagong Pilipinas rally, pero syempre, nobody was around to be able who could understand it or even explain it. So, especially since you cannot explain it if you don't understand it. My point being was that yung bagong Pilipinas was just a rally, bagong Pilipinas, we unveiling it. Pero up to this day, it still isn't clear what exactly they're going to do about the things they said they're going to do. Tapos of course, itong pag-iimbestiga kay Pastor Kibuloy, parang di naman halata yung timing ninyo, di ba? Di naman halata na sinusunod-sunod ninyo, prangkisa, mga programa, bubuhayin yung mga kaso, ngayon meron sa local pa na kaso. Huwag niyo sabihin, hindi niyo pinifreeze yung assets. I'm sure ginawa niyo na yon. So what incredible timing, di ba? What a coincidence. Sunod-sunod, atake kay Kong Pulong, atake kay VP, atake sa Kingdom of Jesus Christ, atake sa SMNI, sa Sunshine Network, mga atake sa mga vloggers, mga pinapalis sa trabaho. Hindi naman yata coincidence yung timing na ito. Wala tayong choice except to say na nga, this is an attack on the Dutertes for political reasons. And the good news is, di naman sila aatakihin ng ganito kung hindi sila effective.
kung hindi sila sikat, di ba? Kung hindi sila a force to reckon with. Hindi sila magkakaganito, hindi in your words, praning. Ang mga kawani ng gobyerno na in charge dito sa mga operations na ito, kung hindi sila kabado na yung outcome ng mga susunod na eleksyon ay hindi pupunta in their way. Di ba? At yung style ni Presidente Marcos na hindi sumasagot, don't say that like it's a good thing. It's not a good thing. He's supposed to answer. He's supposed to take cognizance of issues that make the people nervous, that affect the public welfare, that affect their confidence in this administration. The keeping silent is not a good thing. Right? Keeping silent is not a good strategy for a government that's under fire for reasonable causes. Diyos ko naman, magagalit kayo dun sa mga aligasyon ng pulpuron. Krimen yun eh. Pwedeng pag-usapan talaga yun. At ito ay isang issue. Hindi lang po issue ng krimen, kundi issue ng kalusugan. At nasa saligang batas natin na ang kalusugan ng Pangulo is a matter for the public to know. At ang dapat gumagalaw dyan mismong gabinete. Meron ba kayo nakikita gumagalaw? Siyempre mamimersonal tayo because that is a crime. So, it doesn't work that way. You cannot say that the president is that we should also speak up for the president. The president should speak up for himself. He's the most powerful man in this country. He holds the levers of power. Don't try to make him look like he's an underdog. Ayun, sasabihin ninyo, buti nga siya, tahimik lang. Tahimik. Kailangan nga niyang i-deny. Mayroong rule sa ebidensya na kapag the situation calls for a reaction, your reaction is evidence. And your non-reaction is considered a reaction and it is also evidence. Especially when somebody makes an allegation and you don't deny it. Iisipin ninyo na siya pa yung kawawa? Hindi. Nagiging kawawa siya sa sarili niyang gawa. Hindi siya sumasagot on matters of public concern. Sabi ni 2.6B, di ba nila ramdam na the more nila sinisira si Duterte, the more na walang naniniwala sa kanila, my God, I hate you. Ay. Sabi ni DB, hindi lang talaga nila mapantayan ang popularity ni PRD. So, labas pa sila ng labas para maghikayat ng foreign direct investments. Akala ko ba problema ang saligang batas? So, hindi niyo pwedeng sabihin na primary purpose ninyo ay maghikayat ng FDIs tuwing lumalabas kayo ng bansa. Kasi kayo na mismo ang umaamin na may problema sa saligang batas. Hindi ako agree, by the way, ha? I do not agree. That is not the problem. The problem is our infrastructure. The problem is our slow and unpredictable spotty internet. And the telecoms people who keep lying to us na reaches up to 100 Mbps. Sure, for about 2 minutes every day, it reaches 100 Mbps or whatever it is that they use by now. Di ba? Even if baguhin natin ang saligang batas, if the red tape is there, then no. What would be the point? If the traffic is there, what would be the point? If the internet is slow, what would be the point? Nobody really wants to invest unless the infrastructure is in place. Not only that, why do you think ang dali mag-invest sa ibang bansa? Predictable kasi yung mga rules nila. Predictable at pinapaiting nila parating efficient in many countries, di ba? Kasi they really are after all those foreign dollars, foreign infusions. Pero tayo, parang nagbebenta tayo ng ayaw nating ipagbili. If the government fails us, then we will have to rebuild that government. Okay, so muli, paaalala ko, bantayan natin ang mga darating nag-aksyon ng administrasyon. Sisiraan si Kong Pulong. Tuloy-tuloy na sisiraan si Pastor Kibuloy. Tuloy-tuloy pa rin ang mga trolls ng maatake sa atin. Okay? Bukod pa dyan, expect natin na magkakaroon ng some kind of action laban kay dating Pangulong Duterte at kay Vice President Inday Sara. Pero ang weird lang talaga nung kwento, di ba? Bakit naman ilalantad nung dalawang abogado na yon yung mga di umanong barel na kinukuha nila dun sa lugar ngayon? Ha? Bakit? Bakit nila gagawin yun, yung ganun lantaran? It boggles the imagination. The other thing,
that they plan to do is to divide and conquer, or to continue doing. So, maninira sila. Kaya sila nagkumukuha, di ba? Nag-encroach at naghahanap ng mga vloggers na pwedeng tumawid sa kanila. Divide and conquer. Okay? Bukod pa dyan, sasabihin nila, hindi naman totoo yung mga statistics, hindi naman pala magaling ang Davao. Ang dami palang palpak, ganyan. Ay, hindi pala magaling na presidente si Duterte. Ang daming mali. Yan ang i-expect natin sa communications nila. At papalabasin nila, grabe, corrupt pala sila. Salita ng salita laban sa corruption. Pero wow, corrupt pala sila. Hindi lang nila nakikita, pero grabe, we should be raising our middle fingers at them without actually toasting them. Bakit? Yung mga paninira na yan, wala silang constructive. Ito yung nakakatawa. Ang dami nilang masasabi pagdating sa siraan sa mga Duterte. Pero sa achievements ng Marcos administration, ay mga, bakit ang tahimik nyo? Nasa ng mga ensaymadas, singing praises and hosannas. Yay! Mayroon na naman another million na project in 2 years na natapos under the Marcos administration o naumpisahan under the Marcos administration. Yung mga pinangako niya, wow, lahat natutupad. Walang ganon. Puro, sina Duterte pala, hala, ang dami-daming baril. So, yes, expect more na ganyan. Expect more legal challenges to their franchise. Expect na may mga online attacks rin. Yung sabi ni Senyorita Rams, nasa pool kasi sila ng SMNI kaya pinasara. Sabi ni Mike the Travelers, SMNI lang na nga ang nagbigay ng platform ni P. Sa eleksyon, inoppress pa. Yun yung literal walang utang na loob. Although hindi naman enforceable right yung utang na loob, pero grabe, di ba yung pagpapakita na politika talaga ang nangunguna. Walang bayanihan, walang cooperation, walang mga, uy, salamat, dahil pinalibing niyo ang ama namin. You have a special place in government. We will look to you for advice, especially on your projects that have huge successes. Imbes, wala, shut down. Muli ang panawagan natin, paalala natin kung ano ang na-achieve ng Duterte administration. At sabihin natin, laban? Di ba? Partida yan. Ang dami-dami in the first 2 years alone. Yung free tertiary education, binuno talaga niya. Yun, sabi ni Ian, yung nangyari sa 4 na sundalong nawala. Sigurado kung pinuntahan yan agad titigong. Totoo. Ito sabi ni Striving Boy, Dolomite, Boracay, Rehab, Drugs, Tulay, Kalsada, MRT, Subway. Daming naiwan ni PRD na tumatak. Huwag kakalimutan yung trend. Inumpisahan yun, yung Malolos, Tutuban to Malolos.